so chaotic. Mainit to. Yan na lang saya. May nasa. Eh, pas-pas na ko kat ko bagay pa kaya sa right. Yung sila. Kulay 60. Kulay patay. Pawapansin no. Hi, Cassie! Hi, Cassie! Come here. Come here. Cassie! Cassie! Okay! Work from home. Ano ba ang mga questions sa work from home? Nga pala ngayon may lagnat ako. Nag-start kasi yung canteen last week and canteen. By the way, hindi nga kasi kami pwede magluto ng heavy meals dun sa canteen. And nagbukas kasi isang supermarket dito sa amin. And alam niyo naman, yung mga, usually pag nagbubukas, sobrang blockbuster. Kaya maraming tao. Anyway, gagawa natin yun ng flow, everything, lahat. Gusto ko kasi maayos lahat. Pero yun yung isang cons ng working from home, lalo na kapag day shift. Na, totoo, marami kang time. And, yung mga tao sa tingin din nila, you have plenty of time. May time ka, extra time ka kasi pagkatapos mo, pwede kang lumakad, nasa bahay ka na agad, marami kang pwedeng gawin sa bahay. Unlike kung nasa office ka, gagawin mo yung work mo doon, at mga pang-office lang yung pwedeng mo magawa doon. Chismisan, mga ganyan. Kapag may asikasuhin ka sa bahay, uuwi ka. Pero alam naman natin, ang commute ay nakakatagal, mahirap din. Maganda ang work from home, pero yun yung dark truth doon. Na mas nakakapagod siya kaysa sa office. So, yung iba ginagawa nila, meron silang side hustles, meron silang business, double work nga lang talaga sa katawan. Pero kung ilalaban talaga para sa mga breadwinners dyan, shout out, nakakapagod siya. But anyway, yan talaga. Ano nga ba yung mga frequently asked questions about working from home? Of course, number one, ayaw na natin mag-commute na kasi nakakapagod talaga ang commute. Why do you want to work remotely? Number one is that yung hassle ng commute, ayaw na natin yun. Rush hour talagang maabot ng 3 hours yung biyahe. Depende kung saan ka pa umuwi. And sobrang nakakapagod. Pag uwi mo ng gabi, let's say 11, sa tinutuluyan mo, tigising ka na ng madaling araw para mag-commute ulit para pumasok sa work. Tulog na lang talaga yung oras mo dun sa tinitirhan mo. Then of course, gusto ko rin magkaroon ng more time with my family kasi tumatanda na rin tayo, and as much as possible, gusto nating, alam mo yun, invest yung time natin with bonding with the family. Number 2, how do you prioritize your work? Of course, time blocking, pinaka-importante sa lahat dyan. Have your calendar prepared. Then, of course, you need to have your to-do list. Para at least sa araw na to, ito na yung gagawin mo. But, pinaka-the best is susundin natin yung na-block nating time sa calendar at saka yung to-do list natin. How do you balance work and personal life? So, basically, just do the things that must be done sa araw na yun, and then after yung shift mo, you can do yung personal life. Ganun lang naman pagbabalance nun. Wag pagsabayin. Yung sinasabi nila multitask, ganyan. For me, hindi siya totally nag-work. Kasi katulad niyan,
meron akong break. So, during my break hours, doon ko naman gagawin mga, like, tutulong ko sa canteen, ganyan. Pero, if nasa shift ako, gagawin ko yung sa shift ko. Hindi ko pwedeng gawin yung tumutulong ako sa canteen habang nagwo-work. No, hirap yun. And then, yun nga, yung, yung to-do list tsaka yung calendar. How do you communicate effectively? So, before, hirap ako mag-communicate through chat, online, or online meeting kasi hindi ako sanay. Sanay ako makipag-usap in person. Pero, syempre, nag-a-adjust tayo. So, natuto akong makipag-usap through chats, email, ganyan. So, importante lang naman, makipag-communicate ka lang naman yung kailangan yung pag-usapan. Sometimes, if you have vacant time, you can talk about anything else, but work, ganyan, pwede naman yun. Pero during work hours, syempre, as much as possible, about work yung mapag-usapan. Then, lang din, wag masyadong yung kung naboboard ka, yun, pwede mo silang kausapin yung mga workmates mo, ganyan. Or pwede kayo magkaroon ng online meeting, like hindi naman kasama sa calendar, habang nag-work, naka-online meeting lang. Pwede yun. What resources do you need for your home office? Pinaka-importante sa lahat, of course, laptop or PC. And then, kapag PC naman, dapat mayroong mouse, keyboard, and then, isa sa pinaka-importante din is yung headset. And dapat yung merong noise cancelling kasi ayun naman natin na habang nagpe-present tayo sa meeting, may naririnig silang background noise. Reliable na internet. Basically, yun lang naman yung mga importante. And of course, since work from home, wala ka masyadong gastos sa commute, nakakapag-save ka sa pagkain or kapag sinasabay ka sa niluluto sa lunch. Basically, you can buy anything that you want to add in your home office. So, katulad nun sa akin, I bought this table sa Korean store. Meron kasing appliances dito na Korean store dito sa amin. So, 50% off siya. Then, itong monitor ko, nabili ko yan sa mall. Naka-sale ata siya niyan. Ito naman, nabili ko sa Shopee. Xiaomi yan na monitor. Then, napag-ipunan ko itong Mac ko. Then, nagkaroon din ako ng PC. Nabigay ko na yung old laptop ko dun sa tatay ko. So, siya nang gumagamit ngayon. Pero sira na din siya. Basically, yung dami ko nabili nung nag-work from home ako compared nung nasa Manila ako kasi nagbabayad pa ako ng upa, commute, pagkain sa labas. Then, mas mababa pa yung sahod ko nun. How do you stay productive? Okay. It depends on each. Nagdidepende ito sa bawat tao. Meron kasi akong kilala na productive sila, of course, motivated sila sa ginagawa nila sa work nila. Pero let's say, wag na natin isama kung gusto ng isang tao yung trabaho niya na work from home. Paano ba nga ba maging productive? On my experience, pinaka-importante is dapat, yun nga, time blocking, calendar. Ako kasi kapag na-feel ko natatapos ko ang isang task na, let's say, nasa to-do list ko, na natatapos ko siya ng dire-diretso, nagiging productive ako kasi parang na-fulfill yung goal ko sa araw na yun. Then, habang nakaka-fulfill ako, yan, nagiging productive ako. Pero of course, you have to control. Maganda maging bida-bida sa work, pero syempre, alam naman natin kapag ganun, usually dun, binibigyan tayo ng maraming task. So, kung ano lang sa to-do list ko, or kung ano lang biglang urgent, yun lang. So, yun ang secret sa pagiging productive. Then, of course, health. Dapat inaalaga natin yung health natin kasi kailangan yung katawan natin is kumbaga ready siya for working. 'Di ba? Kaya nga before tayo mag-apply, nahanapan tayo if fit to work tayo, ganyan. Tsaka yung mind natin kailangan prepared din. So, ang ginagawa ng iba, nagji-gym, which is sobrang nakakatulong. Ako kasi hindi nakakapag-gym. Isa is matulog ng maayos. Kailangan may tulog ko na 7 hours sa edad natin ngayon. 29 na ako. So, yun isang importante. And then, of course, yung kinakain, less salt, less sugar, especially yung rice. Kapag sobrang dami kinakain ni rice, inaantok ako. Kasi ang dami kong nakakain rice.
Kapag kailangan naman, like yung coffee, kasi may caffeine yun, yung pampagising, yan, yung isa sa mga ginagawa ng iba, para maging productive sila. Sa tingin nyo, ano po yung magiging ways para maging productive tayo? So, can you please comment down below? Tingnan natin yung idea ng iba kung ano yung ginagawa nila sa comment section. And, yun lang naman yung masishare ko. If meron kayong masishare, please let me know sa comment section sa mga nag-work from home na dyan. Para sa mga bago pa lang or gustong mag-work from home, you can try it. And if hindi naman para sa inyo yun, pwede naman kayo bumalik sa office. Pero marami ngayon na gusto nang mag-work from home kasi nga gusto nila ng more time with their family. So, yun lang. Anyway, thank you for joining in my first vlog as working from home. We'll see you again on the next video.